Haligi ng tahanan, tanggulan, tagapayo, pamantayan. Sa ganyan dapat tinitingnan ng bawat babae ang kaniyang ama. Kayo ba'y naniniwala na ang sa tatay unang nakikita ng batang babae ang magiging mga katangian na kanyang hahanapin balang araw sa magiging katuwang sa buhay? Kahit hindi sadyain, maganda man o mabuti ang ugnayan, totoo kaya na si tatay ang magiging hulmahan at ehemplo? Mabuti na lamang mga kapatid at uliran ang ama na ating makikilala sa ating drama ngayong huling Miyerkules ng buwan. Siya po si Daniel, na mag-isang tinataguyod ang 17 anyos sa anak na si Lulu. Kung modelo lang ang usapan pagdating sa ugali at pagkatao, si Daniel ay tunay na panalo. Kahit hindi tapos sa pag-aaral, hindi naman kapos sa pagmamahal. At kailangan mong palakpakan yung pinapakita niya sa kanyang anak. Pero mga kapatid, sa ating kwento ngayon sa Sana Lord, may matututuhan si Daniel sa pamamagitan ng anak na dalaga tungkol sa tunay na diwa ng edukasyon, tungkol sa tadhana, at kung paano minsan ang umiibig na puso ay may sariling leksyon. Simulan na natin sa Sana Lord ang kwentong sinulat ni Ginoong Vincent Manrique na pinamagatang Si Teacher at si Tatay. Nay, anong gagawin ko? Kanina pa iyak ng iyak si Lulu. Alam kong anong oras pwedeng sumugod dito yung tatay niya para bawiin siya. Nay, mahal na mahal ko si Lulu. Anak, naiintindihan kita. Pero sabi ko nga sa'yo, mali ang timing ng relasyon nyo. Minor de edad si Lulu, makakasuhan ka. At pwede kang matanggalan ng lisensya. Anak, isipin mo rin sana ang galit ng tatay ni Lulu. Natural na magalit siya sa ganyang sitwasyon. Ay, pero Nay, mahal ko si Lulu. Buong buhay ko, nakasubsob lang ako sa pag-aaral at pagkatrabaho. Ngayon lang ako naging masaya. At Nay, mahal din ako ni Lulu. Kahit pa nagmamahalan kayo, Mark, ang mali ay mali. Lulu! Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan, anak! Mag-usap tayo! Hayop ka na lagi ka! Ilabas mo anak ko! Ilabas mo anak ko! Ay, naku, Mark. Nariyan ang tatay ni Lulu't galit na galit. Ay! Teka, anak. Kung gusto mo ako na lang makaharap sa kanya, magpapaliwanag ako. Lumabas ka dyan, anak! Mark! Si tatay! Nandiyan siya sa labas! Hayop ka! Anong gagawin natin? Siguradong kukunin niya ako. Ilalayo niya ako, Mark! Ayoko! Ayoko lumayo sa'yo! Dito lang ako! Labasin mo yan! Sir, ako po si Mark. Pasok po kayo. Hayop kang lalaki ka! Anong klase kang teacher? Imbis na turuan mo na magandang asa ng anak ko, ikaw pa nasisira sa buhay niya. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Lulu? Sir, sandali po. Pag-usapan muna natin to. Ano pag-usapan? Ano dapat pag-usapan? Wala tayong pag-uusapan. Sa korte tayo magkikita. At asahan mo mawawalan ka ng trabaho. Minor de edad ang anak ko. Pinagsamantalahan mo kay inaan niya. Pinagsamantalahan mo siya. Walang iya ka. Tanggapin mo mga suntok ko. Sandali lang! Sandali lang ako! Tay! Masaktan si Mark! Mahal ko po siya, Tay! Huwag ko po siya saktan! Ano ginagawa mo? Lumayo ka sa lalaking yan! Sinisira lang yung kinabukasan mo! Umuwi na tayo at wala kang magagawa! Kunin mo na ngayon ang mga gamit mo! Ngayon pa lang ipapapulis ko ang lalaking yan!
Anong balita? Salamat at napadaan ka rito, Irene. Nabalita ko na hindi pinapapasok sa eskwela ng teacher na yon. Pinagbawalan na rin sa lapitan ng anak ko. Kaya lang wala pa rin pagbabago eh. Ilang araw na rin akong hindi kinakausap ni Lulu. Daniel, intindihin mo na lang muna ang anak mo. Parang huminto ang mundo niya na mawalay sa lalaking yun. Ang bata pa ng anak ko, Irene. Ano alam niya sa pag-aasawa? Nilaso ng lalaki yun ang isipan ng anak ko. Kung gusto mo talagang magsampa ng kaso laban sa teacher ni Lulu, tutulungan kita. Gusto ko sampahan ng kaso, oo. Para magtanda siya. At si Lulu, ilalayo ko na lamang siya para malimutan niya ang mga nangyayari. Lulu, ano nangyari? Sandali lang, Irene, ha? Titignan ko lang si Lulu. Diyan ka muna. Anak, huwag mong hawakan yung basag na baso. Baka masugatan ka. Okay lang, Tay. Ha? Masugatan man ako. Wala nang masasakit pa sa ginawa mo sa amin ni Mark. Lulu, ano bang masamang ginawa ko sa lalaking yun? Hindi naman para sa akin ito eh. Para sa iyo ito. Bata ka pa, anak. Wala ka pa sa tamang edad para magdesisyon sa sarili mo. Kaya anak, unawain mo ako, ha? Hindi, Tay. Ako yung unawain mo. Mahal ko si Mark. Mahal din niya ako. Alam kong nasaktan kita. Alam kong binigo kita sa mga pangarap natin. Sa lahat ng sakripisyo mo, ito pa yung iginanti ko. Opo, mali ako. Pero, Tay, nagmahal lang naman ako eh. Kaya huwag niyo na pong ilayo si Mark. Pakiusap. Anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi. Umayos ka. Hindi masamang tao si Mark, Tay. Magaling at mabait siyang guro. Huwag niyo po siyang ipakulong, please. Mahal na mahal ko po siya. Anong magaling? Wala ka pa sa hustong edad. Hindi ganyan ang pag-ibig. Hindi yan ang laro para sa mga batang katulad mo. At dapat sa'yo nag-aaral para sa kinabukasan mo. At pag nasa tamang edad ka na, maraming lalaki, makakapili ka. At maiintindihan mo ko. Anak, tatay mo ko, ha? Alam ko kung ano makakabuti para sa'yo. Ha? Naintindihan mo? Hindi, Tay. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo ako maiintindihan kahit kailan. Hindi! Anak! Bumalik ka rito! Lolo! Lolo! Sige po, sir. Pasok po kayo. Hindi na. Gusto ko lang sabihin sa iyo na awang-awa ako sa anak ko. Pati ang magandang samahan namin nasira na. Nagpunta ako rito para sabihin sa iyo na hindi na ako magsasampa ng kaso. Pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Lalayuan mo ang anak ko. Sa ngayon, ha? At kung totoong mahal mo siya, hayaan mo siya makapagtapos sa pag-aaral ng hindi nakikipagrelasyon sa iyo. Hayaan mong buuin niya ang sarili niya mga pangarap nang wala ka. Kahit komunikasyon, wala. Pero... Hindi pa ako tapos. Pagka-graduate ni Lulu at mayroon na siyang trabaho, kung mahal mo pa rin siya at kung mahal ka pa rin niya, hindi ko na kayo aadlangan. Pero sa ngayon, hindi kita papayagang makipagrelasyon sa anak ko. Mag-iingat ka sa Canada, ha? Galingan mo sa trabaho. Hihintayin kita rito. Kahit ilang taon pa ang lumipas. Mabuti, pinayagan ka ng tatay mo na ihatid ako. Usapan namin na hindi na ako lalapit sa'yo at hindi kita kakausapin hanggat hindi ka pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Pinakiusapan ko lang siya. Sabi ko, nasa tamang edad na rin naman na ako. At hindi na kita teacher. Hindi na kita teacher. Sundin na lang natin yung gusto ng tatay mo. Magsisikap na lang rin ako sa ibang bansa. Titiisin ko na lang yung lungkot na di ka makita at makausap. Pero babalikan kita. Pangako ko yan sa'yo.
Nandito lang ako, Mark. Hihintayin kita. Good morning, class! Ako si Mark Santos, ang magiging homeroom teacher ninyo. Nice to meet you all and I hope maging maayos ang samahan nating lahat. Donna, siya nga! Anong gagawin ko ngayon? Tingin mo ba natatandaan pa niya ako? Lulu, dahil sobrang dinosaur mode ka nga nung araw na yun, imposibleng hindi ka niya matandaan. Paano yan? Hindi pa naman nag-uumpisa. Bagsak na ako sa kanya sa good manners. Diyos ko naman. Kayo dyan sa likod, parang may importante kayong pinag-uusapan. Baka pwede nyo namang i-share dito yan sa class natin. Wala po, sir. Sorry. Teka, yung babaeng mahaba ang buhok na kausap niya. Teka, anong pangalan nyo? Ay, Lulu, pangalan mo raw. Luciano po, sir. Kalain mo nga naman, siya yung babaeng galit na galit dun sa grocery store dahil sa inis sa akin. Sir? Okay, Luciana, mamaya pagkatapos ng klase, kakausapin kita. Ayun na nga, Diyos ko. Sabi na nga, ba't pag-iinitan na ako nito eh? Sir Mark, gabi na pero nakasubsob ka pa dyan sa computer mo ah. First day pa lang ng klase. Ikaw na ang pinakabatang teacher dito. Ikaw pa rin ang pinakamasipag. Ikaw talaga, Ma'am Rio. Gabi na pero pinagbobobula mo pa rin ako. Hayaan mo, pag nagka-extra time ako, lilibre kita ng kape sa mall. Ngayon kasi, busy pa ako dito sa campaign na pinapagawa ni Principal eh. Ginagalingan mo kasi masyado. Kaya sa'yo lahat ina-assign ng mga trabaho eh. Sir, sino ba yung babaeng kausap mo kanina sa classroom? Ang aga naman yatang may nangangailangan ng guidance. Hindi. Si Luciana yun, estudyante ko. Siya yung nakwento ko sa'yo na babaeng inaway ko dun sa grocery store nung nakarang araw. Siya ba? Napakaliit naman ng mundo. Di ba? Kinausap ko siya para maayos na yung hindi namin pagkakaunawaan. Lalo na, estudyante ko pala siya. Sa bagay. Kesa naman isipin niya na baka pag-initan mo siya sa klase. Yun na nga. At buti nga nagkausap na kami. Hiyang-hiya nga siya kanina eh. Anyway, Ma'am Ria, baka uuwi ka na. Gagabihin ka pa dahil sa akin. Ria, uuwi ka na ba? Sumabay ka na sa akin. Huwag kang gumaya sa iba rito. Masyadong pasikat. Gusto lagi napupuri. Sige, mauna na ako sa'yo ha. Hintayin kita sa gate. Ay nako, si Sir Abel talaga. Lahat napapansin. Ang daming issue sa buhay. Huwag mo na lang pansinin, Sir Mark. Sige na, mauna na kami ha. Sanay na ako dyan kay Sir Abel. Ingat kayo, Ma'am Ria. Tumatawag pa lang anak ko. Hello anak, ba't napatawag ka? May problema ba? Tay, ba't ang tagal niyo sumagot? Siguro hindi pa rin kayo tumitigil sa mga sideline niyo, no? Kahit gabi na. Pasensya ka na ha. Tinanggap ko yung pagre-repair ng ref ng yung kapitbahay natin si Macario. Sayang naman nakikitain ko. Kumusta ang unang araw sa klase? Ayos lang naman po, Tay. At hindi kayo maniniwala sa kwento ko. Oh. Yung lalaking sinungitan ko sa grocery na naikwento ko sa'yo. Oh, ano? Aba, teacher pala namin. Grabe, Tay. Nakakahiya. Ganun ba? Ay, sana humingi ka ng dispensa sa inasal mo sa kanya. Nagsorry na po ako. Siya mismo ang kumausap sa akin. Mabait naman pala po siya. Dahil siya man, humingi rin ng dispensa. O sige po, tumawag lang po ko para sabihin yun. Mag-aaral na muna ako, Tay, ha? Tapos matutulog na. Good night po. Okay, sige. Good night, anak.
po, Sir Mark. Good morning din, Luciana. Sir Mark, pupunta ka ba sa office ni Ma'am Principal? Halika, sabay na tayo. Sige, Ma'am Ria. Sasabay na ako sa'yo. Lulu, see you sa classroom mamaya, ha? See you later po, Sir Mark. Lulu, sino ba kachat mo? Gabi na matulog ka na. Kung ayaw matulog, magpatulog ka ha. Please lang ha. Patayin mo na ilaw. Pasensya na, Donna. Hindi pa kasi ako tapos mag-aral eh. Kailangan kong ma-perfect ang quiz ni Sir Mark bukas. Kundi, lulukohin na naman ako nun. Si Sir Mark na naman. Ay naku, siguro siya na naman yung kachat mo, no? Oo, siya nga yung nag-chat. Pero may itinanong lang naman ako. Walang personal. Ikaw, Donna. Ayan ka na naman sa mga iniisip mo, ha? Hoy, Lulu ha. Kilala kita ha. At alam ko kapag may crush ka sa isang tao ha, huwag ka na nga maglilihim sa akin ha. Napapansin ko yung closeness niyo ni Sir ha. Teka, baka iba na yan ha. Hoy, sinasabi ko lang sa'yo ha. Teacher mo siya, okay? Nakakainis ka naman. Nawala tuloy ang antok ko sa'yo. Alam mo, nawala lang yung antok mo kasi nga chismosa ka. Huwag mo nga kaming gawa ng issue ni Sir Mark. Mas matanda pa sa atin yun eh. Oo, matanda siya sa atin. Pero ilang taon lang naman. At saka binata si Sir Mark no at walang girlfriend. Pero dapat mo pa rin isipin na teacher natin si Sir Mark. At minor de edad ka pa. Kapag na-inlove siya sa'yo, baka matanggal pa siya sa trabaho at baka nga makulong pa at mawala ng lisensya. Kaya ikaw, Lulu ha, mag-isip ka. Ay, sa wakas, natapos din sa pag-check ng quiz. At masasabi kong magaling talaga tong si Lulu. Mahusay siya sa recitation mo, sa written exams. Sir Mark, kakain na kami ha? Hindi ka ba sasabay sa amin? Halika na, lalabas halos lahat ng faculty. Hindi na, Ma'am Ria. May baon naman ako eh. Pinagluto ako ng nanay ko. Kayo na lang. Salamat sa pagyaya. Ganun? Sayang naman. O sige, next time na lang ha. Rhea, hindi sasabay ang isang yan. Gusto niya kasi break time na, bisi-bisihan pa. Para ka naman makasipag points uli siya. Tara na, umalis na tayo. Sige, Sir Mark. Aalis na kami ha. Sige, ingat kayo. Itong si Sir Abel talaga. Lagi na lang may nasasabi sa akin. Makapunta na nga lang sa kantin. Baka mamaya nandun pa sila Lulu. Sa kanila na lang ako sasabay kumain. Sakto, pwede kong i-share tong adobo ng nanay ko. Magugustuhan niya to. Ang lakas ng ulan. Nilalagnat pa naman si Donna kaya kailangan kong umuwi agad. Dapat pala hindi na muna ako nag-library para mag-research. Inabutan na tuloy ako ng malakas na ulan. Basang-basa na ako. Mabuti pa bumalik na muna ako sa classroom. Malamang nakauwi na yung mga kaklase ko. Oh my gosh! Si Sir Mark! Nandun pa siya sa table niya at nagsusulat. Anong gagawin ko? Magpapakita ba ako sa kanya? Pero nahihiya ako eh. Kanina kasi nahuli niya akong titig na titig sa kanya. Lulu? Anong ginagawa mo dyan sa labas? Hindi ka na, pumasok mo na rito at malakas pa ang ulan. Basang-basa ka na, oh. Sige po, sir. Ay, bakit kasi hindi ka pa umuwi agad? Nakipagkita ka pa yata sa boyfriend mo eh, ano? Teka, ang panyo ko. Punasan mo yung lugod mo at baka mapulman niya ka pa. Ay, salamat po, sir. Wala po akong boyfriend, pero meron akong nagugustuhan dito sa school. Ha? Bata ka pa. Unahin mo yung pag-aaral mo. Ikaw yun, sir. Ikaw yung nagugustuhan ko. Ha? Sorry. Hindi ko na maitago yung nararamdaman ko eh. Gusto talaga kita, sir. Ako? Teka, bakit ako?
Ikaw talaga, Lulu. Puro ka biro, oh. Ayoko nang marinig ulit yan, okay? Hindi tama yan, kaya kalimutan mo na. Lulu, hindi ka pa rin ba papasok ngayon? Masama pa rin ba yung pakiramdam mo? Aba, 3 days ka nang hindi pumapasok ha. Magpa-check up ka na kaya. Mabuti pa ako gumaling kagad yung lagnat ko. Okay na ako, Donna. Pero nanlalambot pa rin ako kaya gusto ko pa magpahinga muna eh. Baka bukas, pumasok na ako. Basta, wag mo na lang sasabihin kay tatay ah. Mag-aalala lang kasi yun eh. Oo, hindi ko sasabihin. Sabi mo eh. Alis na ako ha. Sige, ingat. Ay, ano ba yung ginagawa ko? Dahil lang tinanggihan ni Sir Mark yung feelings ko, nagsakit-sakitan na ako at hindi na pumasok. Ano ba tong nangyayari sa akin? Sino kaya yung kumatok? May nakalimutan siguro si Donna, kaya siya bumalik. Sandali, nandyan na! O Donna, bakit bumalik? Sir Mark, bakit po kayo nandito? Paano ka nakapasok dito? Kumusta ka? Pasensya na nagdesisyon na akong bisitahin ka. Homeroom teacher mo ako kaya obligasyon ko na siguruhing maayos sa mga estudyante ko. Sinamahan ako ni Donna sa landlady niyo kaya hinayaan niya akong pumasok. Pasok po kayo, sir. Salamat. Diyos ko, bakit naman nandito si Sir Mark? Kung kailan umiiwas na ako. Yan na, sobrang lakas na tuloy ng tibok ng puso ko. Lulu, pumasok ko na sa school. Kung di mo na itatanong, hinahanap kita ron eh. Nung hindi ka pumapasok, nag-aalala ako sa'yo. Ano po, sir? Tama po ba yung narinig ko? Hinahanap niyo po ako? Ibig niyo sabihin... Oo, Lulu. Tulad mo, nahulog na rin talaga yung loob ko sa'yo eh. Alam kong mali, alam kong bawal, pero tao lang din ako. Kaya, gusto mo ba talaga ako, Lulu? Gusto mo rin ako? Oo, sir. Gusto kita. Gustong gusto kita. At na-miss na rin kita, Sir Mark. Mula nang malaman kong mutual pala ang feelings namin ni Sir Mark, lalo akong na-inspire na magsikap sa pag-aaral. Pero dahil bawal ang relasyon namin, kailangan naming ilihim to sa lahat. Kaya ingat na ingat akong mahalata ni Donna. Kaya pati yung mga kilig ko, patagudin lahat. Pati yung mga date namin, patagudin. Tulad ngayon, pupunta ako sa kanila para magtanghalian. Excited na ako kasi magkakasama kami ng matagal kasi linggo naman eh. Oh, Lulu, diyan ka na pala. Ano ka, pasok ka. Nainip ka ba, sir? Pasensya na kasi hinintay ko pang umalis si Donna eh. Oo, nainip ako. Ay, na-miss kita. Halika, pasok ka. Ako rin naman. Miss na miss kita. Pwede bang halikan kita bago bumalik si nanay? Alam mo namang istrikto din yon. Laging nakabantay pag nandito siya. Sige. Gustong-gusto kong hinahalikan ka ng ganito. Ako rin, sir. Ang sarap ng halik mo. Mark, anak. Ilalagay ko na rito sa rep ang dala kong lutong ulam ha.
Initin mo na lang para may hapunan ka. Naku anak, bawas-bawasan mo yung pagkain sa mga fast food restaurant, ha? Salamat, Nay. Ang swerte ko naman talaga. Oh. Kahit matanda na ako, parang baby pa rin ang turing niya sa akin. Uy, ito lang naman ang magagawa ko sa'yo, anak. Ang dalawin ka rito sa lumang bahay natin at ipagluto ka. Ikaw naman kasi, ayaw mong umuwi dun sa bahay ng tiyo mo. Nay, okay na po ako dito sa bahay natin. Ayoko namang makigulo pa sa bahay ng stepfather ko. May sarili rin kayong pamilya doon. Okay lang ako rito. Siya nga pala, anak. Alam ko naman na nasa tamang edad ka na. Kaya lang yung babae na nagpupunta rito, hindi ba estudyante mo yun? Wala pang 18 yun, baka... Nay. Alam ko, okay? Huwag po kayong mag-alala. Mahal po namin ni Lulo ang isa't isa. Nangako kami na iingatan namin ang bawat isa. May tiwala ako sa'yo, anak. Sana maging maayos nga ang lahat. Alam mong bawal yan sa pagiging guro mo. At tatandaan mo, Mark, walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya paghandaan mo yon. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa babaeng mahal mo. Opo, Nay. Isipin mo rin sana yung mararamdaman ng magulang niya. Siguradong hindi siya sasang-ayon sa pag-iibigan ninyo. Ay, sa wakas nakauwi rin ako. Mag-aalas 11 na ng gabi. Ay, naku, kung asunto, pasensya ka na ha. Ginabi na naman ako na uwi. Siguradong gutom ka na at naiinis sa pagkakatali mo, no? Teka. Sige, kukuha ka na ng makakain, ha? Oo. Yeah. Ay, nakakapagod talaga magtrabaho sa construction, lalo na pag pakyawan ng gawa. Talagang pagod kung pagod. Sa bagay, magagamit ko yung kinita ko para dun sa mga gagastos ni Lulu. Kaya sulit na rin. Ayos lang. Uy. Hello, Mr. Kim? Opo. May papagawa ulit kayo? Washing machine? Ay, siyempre po, kayang-kaya po, sir. Ay, padala nyo lang po dito sa bahay. Opo. Wala problema, sir. Talagang kailangan magsipag po eh. May pinag-aaral po ako. Salamat sa tiwala, sir. Opo, bye-bye. Ay, buti talaga mabait ang Diyos. Kahit hindi na-approve ang loan ko, nagkakaroon ako ng racket. Konting sakripisyo pa, makakaipon na uli ako ng panggastos ni Lulu sa eskwela. Pinya kayo riyan! Mura na, matamis pa! Pinya! may humintong sasakyan, ha? Malamang nabasa niya yung karatula na nakasulat sa paninda ko mga pinya. Daniel, pabili ng pinya mo. Irene, ikaw pala. Mabuti nagawi ka rito. May pinuntahan lang ako dyan, malapit lang dito. O ikaw, bakit nagtitinda ka ngayon ng pinya? Akala ko ba may trabaho ka sa construction? Nung isang araw naman, daanan kita sa harapan ng bahay nyo. Nagkukumpuni ka naman ng appliances. Grabe ka, napakasipag mo talaga. Oo, kailangan magsipag para sa pag-aaral ng anak kong si Lulu eh. Kaya lahat ng pwedeng pasukin trabaho, pinapasok ko talaga. Pasensya ka na. Medyo inuubo ko. Ang tindi kasi ng init ng panahon at Daniel? Ano nangyayari sa'yo? Nahihilo ka ba? Teka, mupo ka nga muna at magpahinga ka. Namumutla ka na, Okay lang ako, okay lang. Medyo nahilo lang ng konti. Baka dahil sa Daniel, ano ka ba? Huwag mo naman pabayaan ang sarili mo. Halika, sasamahan kita sa doktor. Huwag kang mag-alala. Yung mga paninda mo, bibilihin ko na lang lahat. Sige. Pero pwede bang huwag mo nang iparating to kay Lulu, ha? Ayoko mag-alala sa akin kapag nalaman niyang may sakit ako.
ba? Kayo ni Sir Mark? Oh my God! Paano nangyari yun? Ewan ko. Bigla na lang nangyari. Basta ang alam ko lang, mahal ko na siya. Tapos, mahal din niya ako. Hoy, Donna, secret lang natin to, ha? Kailan pa, Lulu? At saka yung chikinini mo dyan sa leg mo, hindi skin allergy yun, ano? Galing kay Sir Mark yun, ano? Nakakahiya mang aminin, pero oo. 2 months na kami mag-on ni Mark. At hindi pa ako naging masaya ng tulad nito. Lulu, naiintindihan kita. At masaya naman ako para sa'yo. Kaya lang, alam mo ba yung pinapasok mo? Kung may nangyayari na sa inyo, seryosong relasyon na yan. Pero 17 years old ka pa lang. Oo, Donna, alam ko. Pero ito na nangyayari na. At masaya ako. Sana suportahan mo kami ni Mark. Nag-iingat naman kami. Donna, sana hindi mo na to makarating kay tatay, ha? Pakiusap. Ilang buwan na lang naman 18 na ako. Kaibigan kita, Lulu. At promise, masaya ako para sa inyo ni Sir Mark. Pero sana, huwag mong kalimutan yung mga pangarap mo. Huwag mong kalimutan na malaki ang tiwala ng tatay Daniel mo sa'yo. Sobrang paghihirap niya para sa'yo Kaya sana huwag mo siyang bibiguin. Grabe! Napakasipag naman kasi ni Sir Mark. Napakagaling pa. Hindi magtatagal, makakakuha siya ng recommendation kay Ma'am Principal para sa promotion. Ang sabihin mo, hindi magtatagal babagsak na ang karir niya. Hindi lahat ng santo sa paningin mo santo talaga. Yung iba dyan, Rhea, mukha lang matino pero bulok pala sa loob. Ha? Teka lang. Sir Abel, may laman yata yung sinasabi mo, ha? Tingin mo ba may ginagawang hindi maganda si Sir Mark? Sigurado ka ba dyan? O naiinggit ka lang sa kanya? Ano? Ikaw talaga. Hindi ako magseselo sa isang taong tirador ng estudyante niya. Imbes na magturo ng tama, ilulubog pa sa kaimoralan ng estudyante. Nako, ano ba yan? Malalaman nyo rin na ibig ko sabihin. Abangan nyo ang pagpapabagsak ko sa hambog na yan. Kala niya. May harapin siya. Ma'am Rhea. Ay, Ano na naman yung ginawa ko kay Sir Abel? Dumating lang ako, todo busangot na naman, nag-walk out pa. aba, ewan ko nga ba. Hindi ko na nga nag-gets yung sinasabi niya Huwag mo na lang pansinin. Alam mo namang gano'n na siya dati pa Lalabas mamaya ang faculty para mag-dinner nga pala. Sasama ka ba? Ay, yun ba? Pass muna ako dyan, Ma'am Rhea. Kailangan ko kasing umuwi ng maaga dahil marami pa akong gagawin. Lagi ka na lang pumapas. Mas gugustuhin ko pang umuwi sa bahay, magtrabaho at makasama ang babaeng mahal ko. Kailangan kong magdoble sipag ngayon lalo na gusto kong patunayan kay Lulu na hindi siya nagkamali sa pagpili niya sa akin. Sandali na lang at maluluto na to. Nagugutom ka na ba? Basta kasama kita, hindi na ako nakakaramdam ng gutom. Basta masaya lang ako. At ngayong dito na ako titira kasama mo, mas masaya pa ako. Ako rin naman. Sobrang saya ko. Mabuti, napapayag mo si Donna na dito ka muna. Oo naman, mabait si Donna at suportado namin ang isa't isa. Nangako rin ako sa kanya na hindi ko papabayaan ang pag-aaral ko. Hindi ko rin naman nahayaan na mapabayaan mo ang pag-aaral mo. Lolo, anak, naalala ko nga na birthday mo next month. Sakto linggo yun. Siguro mas mabuti kung sunduin na lang kita dyan. Dito tayo maganda sa bahay. Tapos pumunta tayo sa sementeryo para dalawin ang nanay mo. Sige po, Tay. Ganun na lang po. Pero wag mo na po akong sunduin. Sasabay na lang po ako sa pag-uwi ni Donna para hindi ka na mapagod.
Naku, hindi ako mapapagod sa iyo, anak. Kasi hindi ka rin napapagod na pagbutihin ang pag-aaral mo eh. Sabi nga ni Donna, mataas ang mga grado mo. Salamat at nag-aaral ka mabuti, anak, ha? O siya, sige na, tatawag na lang uli ko. Sige po, Tay. Bye-bye. Oo, ano nangyari? Umiiyak ka ba? Nagigilty lang kasi ako eh. Mahal na mahal ko si tatay. Buong buhay niya, ibinigay na niya sa akin. Pero eto ako, nagsisinungaling sa kanya. Sinuway ko pa yung kagustuhan niya. Ano na lang yung mararamdaman niya pag nalaman niya to? Wala ka namang kasalanan sa tatay mo. Hindi naman kasalanan ng pagmamahala natin eh. Sige na, huwag ka na malungkot. Aayusin natin lahat to. Magiging maayos ang lahat, okay? Maniwala ka sa akin. Boss Kaloy, pakiusap, babali sana ako. Kailangan lang talaga eh. Pangako po, huli na ito. Panggastos lang ng anak ko. Po, boss, sige na, mas magsisipag pa ako. Ikaw na lang malalapitan ko eh. Nagkasakit kasi ako kaya hindi ako nakapunta sa trabaho. Babawi ako, boss. Boss? Boss Kaloy? Napakamalas naman. Binabaan niya ako ng telepono. Ano nang gagawin ko ngayon? Kung bakit ba kasi nagkasakit pa ako eh. Nabawasan pa tuloy ang perang nilaan ko para kay Lulu. Buti nga at binayaran pa ni Irene yung ibang nagastos ko. Kung hindi, nako, problema talaga. Ay, sino kaya itong kumakatok? Sandali. Nandiyan na! Uy! Irene! Anong ginagawa mo rito? Sino yung kasama mo? Daniel, si Sir Abel nga pala. Oh, Teacher din siya sa school ni Lulu. Bumisita ako sa boarding house kanina at naabutan ko rin si Sir Abel. Gusto ka rin niya makausap. ganun ba? Daniel, seryosong bagay ito. Kaya nagpasama na ako dito kay Ma'am Irene na nagkataong kaibigan niyo pala. Seryosong bagay? Tungkol saan ba yan? Teka, pumasok po muna kayo dito. Dito kayo. Dito tayo sa loob mag-usap, ha? Ano? Yung anak ko? Karelasyon ng teacher niya at nakikipag-live-in na? Teka, baka po ibang Lulu ang sinasabi niyo. Hindi yung magagawa ng anak ko. May pangarap yun at hindi nagsisekreto sa akin. Nasa boarding house ang anak ko eh. Safe na safe siya doon. Hindi ba, Irene? Hindi ba? Daniel, kanina ko lang din nalaman sa katiwala ko na pumupunta lang sandali sa boarding house ang anak mo. Pero hindi doon natutulog. Pasensya ka na't hindi ko kagad nabalitaan. Ano? Hindi totoo yan. Hindi magagawa ni Lulu yan. Mang Daniel, totoo lahat ng sinabi ko. Narito po ang ilang ebidensya na nakikipagrelasyon ang anak nyo sa teacher niya. Si Mark ay hindi mapagkakatiwalaan. Hindi trabaho ang... Alam niyo yun, yung maprinsipyong tao at yung matinong guro, hindi yun ginagawa eh. Nahihiya ko sa iyo, Mang Daniel. Pero hindi lahat ng guro katulad niya. Daniel, okay ka lang ba? Hindi ka ba makahinga? Umaatake na naman ba yung vertigo mo? Irene, saan ako nagkulang sa anak ko? Binigay ko lahat. Ginagawa ko lahat. Bakit nangyari to? Sinikap ko papalaki na maayos si Lula pero makipagrelasyon sa siguro niya. Naging pabayama ako, Ama Irene. Naging pabayama ako. Hindi, Daniel. Hindi ka nagkulang. Merong sariling isip at damdamin ng talagang anak mo. Pero bata pa siya. Minor de edad. Hindi ako papayag na masira ang buhay niya. Hindi ko siya hayaang mapariwara.
Ayoko masira kinabukasan ng anak ko, Irene. Kailangan mabawi ko ang anak ko sa hayop na lalaking yun. Babawiin ko siya! Hello, Donna? Oh, gabing-gabi na. Ba't napatawag ka pa? Nakauwi ka na ba sa inyo? Lulu, makinig ka sa akin ha. Kanina nagpunta rito sa bahay namin ng tatay mo. Kasama si Ma'am Irene, yung may-ari ng boarding house natin. Ah, si tatay? Nagpunta dyan sa inyo? Bakit daw? Tinanong nila ako kung nasan ka at saan ang address ni Sir Mark. Lulu, alam na nila yung tungkol sa relasyon nyo eh. Naaawa ako sa tatay mo kasi umiiyak siya eh. Hindi siya makapaniwala na ginawa mo yan. Tumawag lang ako sa'yo para sabihan ka. Hindi ako nagsumbong. Sige, Donna. Salamat sa pagtawag mo. Diyos ko, dumating na ang kinatatakutan ko. Nasaktan ko na si tatay na puro kabutihan lang ang iniisip. Sorry po, tay. Sorry. Pero anong gagawin ko? Mahal ko si Mark eh. Mahal na mahal ko siya. Lulu, check mo nga kung ano pa yung kulang dito sa mga maleta mo. Baka may makalimutan ako eh. Malayo pa naman yung magiging boarding house mo. Teka, ano ba itong nasa maliit na bag na to? Tay, Parang... wag po yan. Mga underwear ko yan eh. Ako nang bahala mag-ayos ng maleta. Wag mo na po akong masyadong bine-baby. 18 na ako sa birthday ko this year. Kahit malapit ka na mag-18, ikaw pa rin ang baby ko. Iniluwal ka na nanay mo. Pero matapos niyang bawian ng buhay dahil sa pagsilang niya sa'yo, ako na nag-alaga at nagpalaki sa'yo. Kaya baby kita. Hindi na nga po ako baby. Ito nga nag-i-impake na ako ng mga gamit ko dahil hihiwalay na ako sa'yo. Bukas lang, sa ibang lugar na ako nakatira dahil mas gusto mo akong pag-aralin sa malayong school. Alam mo anak, matalino ka. Kaya gusto kong magkaroon ka ng magandang edukasyon sa magandang school. Hindi ko nagawang makapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan pero gagawin ko lahat. Mapagtapos lang kita. Ay nako tay, mahirap pa rin naman tayo. Halos nagkakandakuba ka na nga sa pagtatrabaho para sa ating dalawa eh. Gusto mo pang magbayad ng mahal na tuition fee para sa pag-aaral ko? Pwede naman sa public school, tay. Anak, huwag mong alalahanin ang gastos ha. Pagtatrabahuan ko yan. Mag-focus ka lang sa pag-aaral, anak, ha? Alam mo naman na gagawin ko lahat para sa'yo. Tay naman. Salamat po ha. The best ka talaga. Mag-aaral akong mabuti para pag nakagraduate na ako, mabibigyan kita ng magandang buhay. Yan. Promise. Yan, ayos. At ito ang gusto kong tandaan mo. Lahat ng ginagawa ko para sa iyo yun. At hindi para mapayaman mo ako sa hinaharap, ha? Pero kung ipagkakaloob ng Diyos na matupad, siyempre, ipagpapasalamat natin yan. Irene, sigurado ka bang okay dito sa boarding house mo? Hindi ba mapapasok ng kusinong masamang loob ang bahay na to? Hay nako Daniel, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na safe nga? O nakita mo naman puro estudyante yung mga umuupa dito dahil malapit lang sa school. Mura pa ang upa at may security guard din dito 24/7. Mabuti naman kung ganon. Alam mo namang sobrang iniingatan ko ang anak kong si Lulu eh. Siyempre alam ko. Para naman tayo hindi magkaibigan, Daniel. Alam mo, hanga nga ako sa pagpapalaki mo sa anak mo. Halos wala kang day off. Todo kayod ka para sa inyong mag-ama. Daniel, buti hindi ka napapagod. Para sa anak ko, handa akong gawin ang lahat, Irene. Sana lahat ng ama sa mundo katulad mo.
At swerte ka naman kay Lulu dahil napakabait niya at napakasipag mag-aaral. Oo, totoo yun. Ay, siya nga pala. Magbabayad na ako sa'yo ng upa, ha? Yung pangako mong discount, ha? Malaking tulong yun sa akin, eh. Alam mo namang magkano lang ang kinikita ko sa construction at sa pag-repair ng mga appliance, eh. Oo naman, discount lang pala eh. Yeah. O, halika, doon tayo sa opisina ko. Sige. Anak, total nandito na ang kaibigan mo si Donna na makakasama mo rito sa boarding house. Pwede na siguro ako umuwi sa atin. Medyo malayo pang biyahe ko, ha? Opo, sige po, Tay. Para hindi na rin kayo gabihin sa biyahe. Mag-iingat po kayo lagi, ha? At wag masyadong sub-sub sa trabaho. Baka magkasakit ka niyan. Huwag ka mag-alala. Iniingatan ko naman ang sarili ko, eh. Ikaw din, ha? Mag-ingat ka lagi. Opo, Tay. Mag-aaral po akong mabuti. Alam kong matagal mong pinag-ipunan ng pag-aaral ko. Kaya gagawin ko ang best ko para di masayang yung pagod mo, Tay. Okay, yan ang gusto ko. O paano? Alis na ako, ha? Donna, ikaw nang bahala dito sa kaibigan mo, ha? Bantayan niyo ang isa't isa, ha? Opo, ako na pong bahala dito kay Lulu. Sige po, ingat po, Tay. I love you. Love you too. Lulu, ang swerte mo talaga sa tatay Daniel mo, no? Buti ka pa, natid ka hanggang dito. Samantalang ako, pinabayaan na ng mga magulang ko. Ay, teka, mag-grocery tayo mamaya, ha? Oo, sige. Pahinga lang tayo sandali. Tapos mag-grocery na tayo. Okay na siguro itong mga binili ko. Kailangan ko magtipid para hindi maubos ang allowance na binigay ni tatay. Ayoko namang magka-problema siya sa gastusin ko rito. Ay, teka. Nasaan na ba si Donna? Magnanakaw! Bumalik ka rito! Magnanakaw! Aray! Ano ba yan? Hala! Natabig ko tuloy yung mga panindang nakabote. Nakabasag pa ako. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo eh. Miss, pasensya na. Hinahabol kasi namin yung kumuha ng wallet ng matanda eh. Nakita mo, nagkakagulo. Ba't hindi ka pa kasi tumabi? Yan tuloy. Nakatakas yung magnanakaw. Ha? So ako talaga may kasalanan? Nakakahiya naman sa'yo na nakabunggo pa sa akin. Kaya ito nakabasag na tuloy ng mga panindang nakabote. Paano to? Sino magbabayad ng mga to? Teka lang miss. Aksidente lang naman to. Hindi kita sinisisi. Ang sa akin lang, sa susunod maging aware ka naman sa paligid mo para alam mo kung may nangyayari sa paligid mo. Ay. O sige na, sandali lang. Kakausapin ko lang yung manager tong grocery. Lulu, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Pulang-pula yung mukha mo. Dahil sa galit, yung sa lalaking kausap ko kanina, nakakainis kasi siya eh. Tama bang akong sisihin kung bakit hindi niya nahuli yung magnanakaw? Dapat sisihin niya yung sarili niya dahil ang bagal niyang tumakbo. Ay naku! Ay, teka. Paano itong mga boting basag? Baka pagbayarin pa tayo. Teka, may CCTV kaya sa grocery store nito? Para makita nilang wala kang kasalanan. Aba, wala talaga akong kasalanan, no? Yung lalaki kanina, kasalanan niya yan. Nakita mo ba yung itsura? Parang hindi mapapagkatiwalaan eh. Ang judgmental mo naman. Ang cute nga ng lalaki. Tsaka parang ang bait niya. Hindi ba ganun yung mga type mo? Ha? Kung ganun lang ang lalaki na magugustuhan ko, wag na lang. Baka tumandang dalaga na lang ako at mag-aalaga ng pusa sa bahay. Grabe, Lulu. Ilang beses ka nang napagkamalang college student. Ang tangkad mo naman kasi. Sino mag-aakalang senior high pa lang tayo? Hindi ako matangkad, Donna. Maliit ka lang talaga. Oh, joke lang. Bawal ang pikon. Hello? Kaibigan ba talaga kita? Hindi ako bandak, no? Malaking bulas ka lang talaga. Oo na, joke lang. Sorry na. Next week, pag may uniform na tayo, hindi na nila ako mapagkakamalang college student. Buti na lang, hindi ka pinagbayad ng mga nabasag dun sa grocery, no?
Sinabi mo kasi na 17 ka pa lang. At alam nilang wala kang pambayad kaya pinauwi na lang tayo. Sira. Kaya hindi ako pinagbayad dahil wala naman talaga akong kasalanan eh. Yung lalaki nakabunggo sa akin ang dapat magbayad. Hanggang ngayon, pag naalala ko yung lalaking yun, iinis pa rin talaga ako sa kanya. Naaalala mo pa ba yung mukha ng lalaking yun? Oo naman! Tandang-tanda ko. Teka, bakit ba? Hoy, Donna, bakit para ka natuklaw ng ahas dyan? Kasi Lulu, yung lalaking nakaaway mo sa grocery, nakita ko siya dito. Ha? Nasaan? Ibig mo sabihin, estudyante rin pala siya? Nako, hindi naman siguro. Hindi talaga, no? Kasi ayun siya, oh. Ayun, oh, tignan mo, Lulu. Ha? Oo nga, no? Siya nga yung lalaking kinaiinisan ko. Teka, bakit naka-uniform siya ng katulad ng mga teacher natin? Oh my gosh! Teacher natin siya! Paano to? Sigurado galit din sa akin ang lalaking yan. Paano na, Donna?